Paano kaya to mga kababayan, no? Ang Amerika daw ngayon nag-deploy ng nuclear-powered submarine sa West Philippine Sea. Paktay. Paktay ang mga singkit nito, no? So, at isa pa, habang patuloy ang ironclad ng Amerika sa Pilipinas. Paktay na naman ng mga inchik itong mga Chino. So itong ating bibigyan ng ng reaction video, reaction video. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Also, please paka-subscribe kay John Reps. Kay John Reps kasi ito si John Reps, sa kanyang video to. So bibigyan lang natin ng reaction to. Kasi ito mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam niyo naman ang West Philippine Sea, talagang atat na atat. Atat na atat ang mga inchik na kunin. Nakakahit hindi sa kanila. So, okay, no? So, itong bibigyan na natin reaction. Pwede rin kayo komentaryo diyan sa ganun malaman din ng taong bayan kung anong sa loobin nila tungkol sa West Philippine Sea. Okay, umpisa na natin. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, ay dumaong sa bansa ang isang Ohio-class submarine ng Amerika na isang nuclear-powered at may kakayahang magpakawala ng mahigit sa 150 Tomahawk cross missiles, habang tiniyak naman ng Amerika ang pagpopondo sa Pilipinas. Kaagad namang nagprotesta ang China dahil sa pakikialam umano ng Amerika at paulit-ulit umanong paghahasik ng kaguluhan. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, pinapanatili ng Amerika ang malakas na presensya ng mga submarino nito sa kanlurang Pasipiko. Kinumpirma ng Submarine Group 7, isang US Navy Command, na isang nuclear-powered submarine nila ang nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at nakadaong ito ngayon sa Subic bilang isang pagbisita sa isang kaalyadong bansa. Ayan na. Ayan na, talagang totoo to, no? Yung nuclear-powered submarine ng Amerika. Paktay na itong mga inchik, no? Talagang lagi nang bumibisita ang mga military equipment, military hardware ng Amerika sa Pilipinas. Kasi nakahanda na ang ironclad. Ayun nga sinasabi, paulit-ulit na sinasabi ng Amerika na mutual defense at na ang Pilipinas at ang Amerika ay sanggang dikit. Kumbaga, sanggang dikit ba? Kumbaga sa magkaibigang magkakosa. Dating ng Ohio-class submarine sa bansa ay nagmula umano sa gitna ng patuloy na teritorial at maritime na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa at China na inaangkin ang karamihan sa mga tubig at bahura sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag. Kasi kaya nga nagkakaroon ng itong Amerika ay talagang pumapapil. Kasi dahil dito sa mga inchik na to, no, bakit nila sinasakop ang buong West Philippine Sea? Hindi naman sa kanila yan. Oy, mga inchik, no? Nanalo na kami sa arbitral ruling. Bakit ba ang kukulit nyo na patuloy pa rin kayong nangihimasok sa aming exclusive economic zone? Mahiya naman kayo, mga inchik. Ang nuclear-powered submarine na USS Ohio na may kakayahan umanong maglunsad ng 154 na Tomahawk cross missiles ay nagsasagawa ng mga regular na operasyon sa operating area ng US 7 Fleet na sumasaklaw sa Asia Pacific upang tumulong na mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ng US Navy na ang Ohio class ay nagbibigay sa Navy ng unprecedented strike at special operation mission capabilities from
stealth, armado ng mga tactical na missiles at nilagyan ng superior communication capabilities at may kakayahan na direktang suportahan ang mga Yun. kinakailangang Special Operation Forces at Combatant Commander Strike. Samantala, hinimok naman Kaya tindi pala ng nuclear submarine ng Amerika na to, no? Talagang ito yung pambato talaga nila, no? Kaya siguro nitong bumura ng isang bansa. Kaya nila, sigurado to. Kaya nga yan pinadala ni Uncle Sam para sa burahin ang mga inchik. Secretary of State Marco Rubio ang US House Committee ng Washington na tiyakin ang pagpopondo para sa Pilipinas para kontrahen ang agresibo at destabilizing actions ng China sa West Philippine Sea. Ang kahilingan ni Rubio ay kasunod ng mga hakbang ng China na higit pang hinihigpitan ang pagpapalawak sa Scarborough Shoal, isa sa mga pinagtatalunang maritime features sa West Philippine Sea kung saan paulit-ulit na nagkikiskisa ng mga barko ng China at Pilipinas. Ang piling komite ng Kamara ng Amerika ay nagsabi din na kinakailangang payagan ang mga kahilingan sa budget at payagan ang patuloy na pagpopondo na sumusuporta sa pagtataguyod ng batas sa dagat ng Pilipinas. Dahil dyan ay nagprotesta naman ang Foreign Ministry ng China dahil sa mga pahayag at kahilingan ni Rubio at inakusahan ang Amerika ng paulit-ulit na pakikialam at pagdadala ng ibang mga bansa para magasik umano ng kaguluhan at takot. Itong mga inchik, porkit nandyan yung Amerika, no? Sasabihin nila na nakikialam ang Amerika. Bakit? Bakit? Ano bang pakialam nyo, mga inchik? Bakit ano ba pakialam nyo? Sa amin na yun, no? Hindi naman kami kasi kumbaga, yung batas nyo hindi sakop ng Pilipinas. Bakit ba ngayon ang kukulit nyo? Nakikialam kayo sa desisyon ng Pilipinas. Diyos ko. Sinabi ni Rubio na lalong pinapalaki ng China ang mga agresibong aktibidad nito sa West Philippine Sea, kabilang ang mga pagsisikap nitong labag sa batas na igiit ang kontrol sa karamihan ng exclusive economic zone ng Pilipinas, regular na umaatake o pisikal na hinaharas ng mga Coast Guard at maritime militia ng China ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Muling So, tingnan nyo naman ang mga inchik, sila ang agresibo eh. What? Kaya nga, siyempre, makikialam na yung Amerika. Kasi nga, sa gandikit ang Amerika at Pilipinas. Paulit-ulit naman kasi. Paulit-ulit na napakatigas talaga ng ulo nito mga inchik na to. No? So, sana nga una kayong pumutok. Para magkaroon na ng sagado masampulan na kayo ni Uncle Sam. Nigyang diin ng Amerika na ironclad ang pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas. Tingnan mo, ang pakipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas ay ironclad. Ayan Pag di pa kayo natakot mga inchik, ewan ko na lang. Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na ang pagpopondo sa seguridad ay hindi kasama noon sa pag-freeze ng Amerika. At sa update naman kaugnay sa Teka so hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo sa West Philippine Sea. Itong kabila na to, mga crocodile na yan. Pinag-usapan yung crocodile. Na natin, medyo stop tayo dyan. Pero bibigyan din natin reaction ng mga crocodile sa ngayon. Ito yung uso ngayon yung mga crocodile sa gobyerno. So okay talagang ang Amerika talaga nag-deploy ng nuclear powered submarine. So talagang pag ikaw di pa natakot kay itong mga inchik na to, ewan ko na lang, no? Kaya nga, sana nga, matakot na. Okay, so hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, no? Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay, nasa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking bibigyan ng reaction. Okay, no? Maraming salamat.